Chapter 19. Makakaalis na kayo, blanko niyang saad. Tumayo naman kaagad si Zarina at hinawakan sa mga kamay ang mga bata. Lumapit na rin sa kanila si Tyrone, sa kanya binuhat si Isabella habang hawak-hawak ni Zarina si Riley. Samantala naman, palihim na sinundan ni Natalie ang doktor na nakuha ng mga Fuentes. Sinundan niya ito hanggang hospital. Nang malaman niya kung nasaan ang klinik nito sa hospital ay umalis na rin siya kaagad. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela niya. Iniisip niya kung itutuloy niya ba ang plano niya, pero natatakot din siya na mahuhuli siya ng mga Fuentes. Hindi siya pwedeng magtagumpay sa mga plano niya. Usual ni Natalie sa sarili niya. Mabilis na lumipas ang araw, hawak na ng doktor ang resulta ng DNA test. Palihim naman na pumasok si Natalie sa klinik nito habang walang tao at hinanap ang dokumento na kailangan niya. Nang makita niya ang isang brown envelope na nasa drawer ay mabilis niya itong kinuha at akma na sanang papalitan ito nang may pumihil sa kanya. Gulat na nilingan ni Natalie ang taong humawak sa palapulsyuan niya at mas lalong nanlaki ang mga mata niya nang makita niya si Owen. Tiningnan ni Owen ang dalawang brown envelope na hawak ni Natalie. Mabilis namang iniwas ni Natalie ang paningin niya. "What do you think you're doing? Sinusubukan mo bang palitan ang resulta at palabasan na hindi mga anak ni Tyrone ang mga anak ni Zarina?" Seryoso niyang tanong. "Kakampihan mo naman ako, diba? Galit ka naman kay Tyrone, diba? Dapat ka pang magpasalamat sa akin." Ani ni Natalie na ikinatawa ni Owen. "Galit ako kay Tyrone pero hindi sa mga bata at kay Zarina. Sa tingin mo ba hahayaan kong gawin mo ang pinaplano mo?" Kinuha ni Owen ang hawak ni Natalie na brown envelope, pero dahil nakasealed ito ay hindi niya makita ang resulta, kaya kinuha niya rin ang isang envelope na hawak pa ni Natalie, sa kanya iyon binuksan. Tiningnan niya kaagad ang resulta at negative ito. Napangisi siya sa kanya, bahagyang itinulak si Natalie para lumayo ito sa lamesa ng doktor. Ibinalik ni Owen ang brown envelope na nakasealed sa kanya. Muling tiningnan si Natalie, pero dahil anumang oras ay babalik na ang doktor sa klinik niya, hinayla niya si Natalie palabas hanggang sa makarating sila sa area na walang masyadong tao. "Nababaliw ka na ba? Gusto mo ba talagang sirain ang buhay ng kapatid mo at ng mga pamangkin mo? Are you doing this to ruin Zarina o gusto mo pa ring i-pursue si Tyrone? Alin sa dalawa, Natalie? Or maybe both?" May diin niyang saad. Inis na inalis ni Natalie ang pagkakahawak ni Tyrone sa kanya. "I'm your fiancé, Owen, pero bakit ba si Zarina ang kinakampihan mo? Do you like her? Kung may gusto ka naman pala kay Zarina, dapat tinutulungan mo akong sirain ang relasyon nila. Gusto mo bang makuha na lang ng pinsan mo ang babaeng gusto mo? Ay, deny mo pa ba? Halata naman sayong may gusto ka sa kanya." Pambabato ni Natalie, pero nanatiling kalmado si Owen. Blanko lang siyang nakatitig kay Natalie. Ito ba talaga ang babaeng pakakasalan niya? "You're out of your mind." Tanging wika ni Owen, pero hilaw siyang tinawanan ni Natalie. "Really? Ako ba talaga ang wala sa sarili? Sino ba sa ating dalawa ang ginamit ang sex video para suruan ang pinsan niya?" Napaigting ang panga ni Owen. "Hindi mo kailangang idamay ang mga bata sa galit mo sa mga magulang nila. Gusto mo bang malaman ni Mr. Chairman ang balak mo sanang gawin ngayon? Hindi ka ba nag-iisip? Puro CCTV ang buong hospital at isang request ko lang sa CCTV room, sa kulungan ka pupulutin." Napalunok naman si Natalie sa kanya, iniwan si Owen. Napapabuntong hininga na lang si Owen sa kanya, sinundan si Natalie para siguraduhin na aalis na nga ito ng hospital. Palabas na siya ng hospital nang makita niya ang doktor na paakay na ng sasakyan niya. Napapailing na lang si Owen. Gusto niyang sirain si Tyrone sa lolo nila, pero hindi niya naman kayang may ibang tao na madadami sa kasakiman niya. Hindi naman siya ganun makasarili para idamay pa ang mga inosenteng tao para lang masira ang pinsan niya. Nagtungo na rin si Owen sa mansion ng mga Fuentes dahil sigurado naman siyang dun sila magtitipon-tipon para malaman ang resulta ng DNA test. Pagdating niya doon ay nandun na ang doktor at hawak na ni Chairman ang resulta ng DNA test. Tahimik lang silang lahat at hindi man lang pinansin ang pagdating ni Owen. Lahat sila ay nakatingin kay Chairman, lalo na nang kumunot ang noo nito at tiningnan ang mga bata. Napatingin na rin si Owen sa mga bata, lalo ba sa lalaki. Bahagya na lang siyang natawa nang makita niya ang resemblance nito kay Tyrone. Kailangan pa ba talaga nila ng DNA test?
Kung sabagay, si chairman na yan. Gusto niya masiguro na lahat ng nalalaman niya ay totoo. Ayaw niya nang niloloko siya. Dad, is there something wrong? Hindi na mapigil ang tanong ni Jameson dahil kanina pa nakita ni chairman ang resulta ng DNA test pero tahimik lang ito at blankong nakatingin sa mga bata. Napalunok na rin si Zarina dahil sa kabang nararamdaman niya. Hinaplos naman ni Tyrone ang likod ni Zarina para pakalmihin ito. Sigurado ka bang hindi mo niloloko ang pamilyang to? Seryosong tanong ni chairman kay Zarina. Nagtatakang napatingin si Zarina kay Tyrone. May mali ba sa DNA test? Hindi ba nagmatch? Nagsalubong na rin ang mga kilay ni Owen. Maling envelope ba ang naibalik niya? Muli niyang tiningnan ang mga bata at si Tyrone. Imposibleng magkamali ng resulta ang DNA test, hindi ko po ipipilit ang mga bata sa pamilya niyo Mr. Chairman. Hindi ko rin inubliga si Tyrone na panindigan ang mga anak ko. Sagot ni Zarina. Tanong ko ang sagutin mo. Seryoso pa ring saad ni Chairman. Chairman, agaw atens yung wika ni Owen pero pinigilan siya ni Chairman na magsalita. Huwag kang mangangialam dito Owen. Hindi ka kabilang sa usapang to. Inis na ring napatingin si Tyrone kay Owen. Ano ba kasing ginagawa ng pinsan niya dito? Wala akong dahilan para lokohin ka o ang pamilya mo Mr. Chairman. Diretsyong sagot ni Zarina. Nanagpa ng ilang segundo ang katahimikan bago muling nagsalita si Chairman. Lahat sila ay naghihintay ng sasabihin ng matanda lalo na kung anong resulta ng DNA test. From now on, dito natitira ang mga bata. Ani ni Chairman. Nagtataka lang silang lahat na nakatingin sa Chairman. Ibig bang sabihin nito ay positive ang resulta ng DNA test? No, mabilis namang pagpigil ni Tyrone. Sinusuway mo ba ako? It's not like that Chairman. I'm the father of these kids at hindi ko alam na nag-e-exist sila for 4 years. I want to be with them, I want to spend some time with my kids. Matagal na panahon silang itinago kay Zarina at huwag niyo rin sanang ilalayo ang mga bata sa amin. Matapang na sagot ni Tyrone. Napangisi lang si Owen. Talagang matigas ang ulo ni Tyrone at tila ba wala siyang pakialam kahit si Chairman pa ang kaharap niya. Anong lakas ng loob meron si Tyrone kung anumang oras ay pwede siyang tanggalan ni Chairman ng mana dahil sa pagmamatigas at pagsusuway nito. Mariing tiningnan ni Chairman si Tyrone pero walang bakas sa mukha ni Tyrone na nagbibiro ito sa sinabi niya. Wala ring takot na makikita sa mga mata niya. Hayaan niyo sanang makasama ko ang mga anak ko Chairman and as you can see wala silang ibang gustong makasama kundi ang kanilang ina. You want me to be responsible right? Then let me start to be a responsible father. Seryoso pa rin niyang saad. Sa nakalipas na mga taon ngayon lang nakita ni Chairman na seryoso at desidido sa desisyon ang apo niya. Gusto sana ni Chairman na makasama ang mga bata sa mansion para may mapaglibangan din siya at may magbago rin sa routine niya araw-araw pero mukhang kailangan niyang ibigay ang kahilingan ng apo niyang si Tyrone. Napabuntong hininga na lang siya sa kanya sinenyasan ang mga bata na lumapit sa kanya pero nanatiling nakayakap ang mga ito sa mga binti ni Zarina. Umupo si Zarina para pantayan ang mga anak niya. Siya ang lolo ng daddy niyo kaya huwag kayong matakot. Give some respect to him, kids. Malumanay na saad ni Zarina. Nagkatinginan naman ang kambal. Unang humiwalay si Riley sa mommy niya sa kanya inilahad ang kamay niya sa kapatid niya. Hawak kamay silang dalawa na naglakad palapit kay Chairman. Don't worry, Isabella. Kuya is here, pagpapakalma ni Riley sa kapatid niya dahil matindi ang takot na nararamdaman nito. Nakakaramdam din siya ng takot pero kailangan niyang maging malakas at matatag para sa kapatid niya. Lumapit silang dalawa kay Chairman at nagmano rito. Ako po si Riley, siya naman po si Isabella, kambal ko po. Magalang na pagpapakilala ni Riley sa sarili niya at sa kambal niya. Ang akala nilang kambal ay wala silang ama dahil hindi naman nila ito kilala at wala namang nasasabi sa kanila ang kanilang ina. Tipid na ngumiti si Chairman sa kanya hinaplos ang buhok ng kambal. Visit me here often, okay. Gusto ko kayong makilala. Wika ni Chairman. Tiningnan ni Riley ang kanyang ina na tila ba nagpapalam. Tumango lang naman si Zarina. Sige po, sagot ni Riley. Samantala naman ay inihahanda na ni Mateo ang pagbibigay ng posisyon kay Zarina. Marami siyang pagkukulang sa anak niya at wala man lang siya nagawa rito sa mga nakalipas na taon.
Hinayaan niyang gawin ni Natalia ang lahat ng gusto niya kay Zarina. Gusto niyang bumawi kahit hindi siya sigurado kung makakabawi na ba siya sa pamamagitan ng pagbigay ng mataas na posisyon kay Zarina sa kumpanya. Ano bang pinagkakaabalahan mo dyan? Tanong ni Natalia nang makita niya si Mateo na maraming papeles na pinipirmahan. Sa susunod na magkakaroon ng board meeting, ibibigay ko na kay Zarina ang posisyon ng pagiging director. Seryosong sagot ni Mateo na ikinagulat ni Natalia. Anong sinabi mo? Posisyon ng director. Bakit kay Zarina? Bakit hindi mo nalang ibigay sa anak natin ang posisyon na yun? Sigurado naman akong kaya niya ang posisyon na yun. Wala pa namang alam si Zarina sa pagpapatakbo ng kumpanya kaya bakit siya ang napili mo para sa posisyon na yun? Angle ni Natalia. Itinago naman na muna ni Mateo ang mga papeles bago niya sinagot si Natalia. Hindi ba at si Zarina ang gumawa ng lahat ng mga proposals, plans and research na ipinasa ni Natalie? Idea ni Zarina ang lahat na yun kaya paano ko pagkakatiwalaan si Natalie sa mataas na posisyon kung simpleng business proposal ay hindi niya pa magawa? Makikipag-meet siya sa mga clients pero scripted pa lahat ng mga sinasabi niya. Sagot ni Mateo na ikinaawang ng labi ni Natalia saka siya hilaw na tumawa. Hindi naman lahat ng mga ipinasa ni Natalie ay idea ni Zarina. Hindi mo ba nakikita ang sakripisyo ng anak natin para mas lalong lumago ang kumpanya? Halos hindi na siya matulog at kahit nakara-rating lang niya galing ibang bansa lilipad na naman siya papuntang ibang bansa para lang gawin niya ang mga trabaho niya at makita mo ang mga efforts niya pero bakit si Zarina pa rin ang nakikita mo? Is it because she's your legal daughter? Hindi maitago ni Natalia ang inis at galit niya. Pinagsisisihan niyang hinayaan niya pang mabuhay ito. Pantay ang ipinaparamdam kong pagmamahal sa kanila. Huwag mong questionan ang pagiging ama ko. Pinipili ko lang kung sino ang alam kong magiging karapat-dapat sa posisyon. You want it or not, Zarina will be the new director of the company. Baka nakakalimutan mo conjugal property namin ng asawa ko ang kumpanya. Huling saad ni Mateo bago niya tinalikuran si Natalia na nanggagalaiti sa galit. Naikuyom ni Natalia ang kamao niya. Sa loob ng 5 taon, nabanggit na naman ni Mateo ang tungkol sa asawa niya. Marami na ring nagawa si Natalia sa kumpanya. Wala pa rin ba siyang karapatan sa kumpanya? Si Zarina pa rin ba ang magmamana ng lahat? Hindi ko makakapayag. Walang makakasira ng mga plano ko. May diin niyang saad. Matalim na sinundan ng tingin ni Natalia si Mateo. Kailangan niyang gumawa ng paraan para magkaroon ng karapatan sa lahat ng ari-arian ni Mateo. You need to marry me, Mateo. Aniya pa. Paano niya ba mapapapayag si Mateo na pakasalan siya? Paalis na sana si Owen ng mansion nang sundan siya ni Tyrone. What are you doing here? Seryoso niyang tanong. Kanina pa gustong malaman ni Tyrone kung anong ginagawa ng pinsan niya dito at anong gustong sabihin nito kanina tungkol sa DNA test. Wala lang naman, nabalitaan ko kasing ngayon ang dating ng mga anak ni Zarina. Akala ko masasaksihan kung itatakwil ka na ni chairman bilang member ng pamilya pero hindi pala. Blanko niyang sagot na ikinangit-ngit ng mga ngipin ni Tyrone. Gustong-gusto talaga siyang sir-on ng pinsan niya, ha? Wala lang din naman akong napala, aalis na ako. Nagsayang lang ako ng oras dito. Dagdag pa niya sa kaakmang tatalikod nang pigilan siya ni Tyrone. Ano ba talagang gusto mo? Ano yung gusto mong sabihin kanina kay chairman? May binabalak ka bang gawin? Hilaw namang natawa si Owen. Kung wala lang siyang konsensya baka tinulungan pa niyang magtagumpay si Natalie sa plano nito at sirain ang buhay ni Tyrone. Wala ka nang pakialam sa bagay na yon. Mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Dapat mo pa nga sana akong pasalamatan eh. Sa tingin mo ba malalaman mong si Zarina ang nakasama mo sa video? Sa tingin mo ba malalaman mong may mga anak ka na pala? Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa akin. Inaamin mong ikaw ang may gawa ng video sa birthday party ni Lolo. Hindi pa ba sapat ang sinabi ko? Dapat mo pa akong pasalamatan pero sa itsura mong yan. Wala kang balak na magpasalamat. Anyway, you're welcome. Aniya at tuluyan ng umalis. May punto naman si Owen. Blessing in disguise ang pagtangkang pagsira ni Owen sa image niya. Masayang iniuwi ni Tyrone ang mag-iina niya. Ipinahanda niya kaagad ang magiging kwarto ng mga ito. Ipinaluto niya rin ang mga paborito nilang pagkain.
Hindi pa rin sanay si Riley at Isabela sa nangyayari ngayon dahil sa loob ng 2 taon pagmamalupit at paninigaw ang naranasan nila. Wala rin silang ibang nakasama kundi ang yaya nila. Never din silang lumabas para mamasyal. Hindi nila naranasan ang makipaglaro sa mga kapwa nila bata. Hindi pa rin nila nararanasan na maglaro sa playground. Mommy, hindi na po ba kami aalis? Pwede po bang dito na lang kami kasama ka at si Daddy? Bakas pa rin ang takot na saad ni Isabela. Niyakap ni Zarina ang anak niyang babae saka maingat na hinaplos ang mga buhok nito. Hinding-hindi na kayo aalis. Mananatili na kayo kasama ni Mommy at Daddy. Wala nang sino man ang kukuha sa inyo at ilalayo sa akin. Pipilitin ni Mommy na maging malakas at palaban na para sa inyo. I'm sorry if I'm weak back then. I'm really sorry baby, paulit-ulit na hindyang paumanhin ni Zarina. Sinisisi pa rin niya ang sarili niya dahil maraming naranasan ang mga anak niya sa kamay ng stepmom niya. Nakatitig naman si Riley sa kanyang ama habang inuutusan nito ang mga katulong nila. Nanguha na ng katulong si Tyrone para sa mga bata para may mga kasama ang mga ito lalo na kapag may iwan sila. Mom, where's our dad all this time? Ang akala ko we don't have a dad and I thought he left US. Hindi napigil ang tanong ni Riley habang nakatingin pa rin sa kanyang ama na kinakausap ang mga katulong nila. Hindi naman alam ni Zarina kung paano niya ba ipapaliwanag sa anak niya yon. Tiningnan niya na rin si Tyrone na busy pa rin mag-utos sa mga katulong. It's because he didn't know about you guys. Kung nalaman niya lang siguro ng maaga ang tungkol sa inyo hindi siguro nangyari ang lahat ng to. Hindi sana kayo nailayo sa akin. Mommy is sick back then at hindi ko alam kung kaya ko ba kayong alagaan kung ang sarili ko hindi ko maalagaan. Ngayong magkakasama na tayo ng daddy nyo, we're safe and no one will hurt us anymore. Nakangiting wika ni Zarina. Napatango na lang si Riley na tila ba isang matanda. Hindi niya kinakausap ang kanyang ama dahil sa pag-aakala na iniwan sila ng mga ito at pinabayaan. Ngayong alam niya na ang dahilan kung bakit hindi nila kasama ang daddy nila siguro naman ay pwede na siyang mag-adjust ng paunti-unti. Isabela, Riley, baby, may gusto ba kayong ipaluto? Tell me, you can eat what you want babies, malambing na saad ni Tyrone sa mga anak niya. Hindi niya maipaliwanag ang excitement na nararamdaman niya dahil sa mga nakalipas na taon mag-isa lang siya. Tahimik ang buhay niya pero ngayon magiging maingay at magulo na ang buhay niya sa araw-araw dahil sa mga bata. Can I eat fried chicken po? Nahihiyang request ni Isabela habang nakahawak ang maliliit niyang mga kamay sa braso ni Zarina. Of course baby but you can't eat fried chicken every day okay? That is not good in our health. Mabilis namang tumanggo si Isabela at matamis nang initian ang kanyang ama. I want butter shrimp po, Dad. Naiilang na sagot ni Riley dahil ito ang kauna-unahan na tinawag niyang dad ang kanyang ama. Lalong napangiti si Tyrone. Pakiramdam niya ay nag-uumapo sa kasiyahan ng puso niya. Ito pala ang pakiramdam na tawagin siyang dad. That's right, baby. Call me dad or daddy now. Anas niya sa kanya tiningnan si Zarina. Para bang hindi siya makapaniwala na tinawag siyang dad. Lahat ng mga requests ng kambal ay ibinigay ni Tyrone. Gusto niyang maging komportable ang mga bata sa kanya lalo na at hanggang ngayon ay bakas pa rin ang takot sa mga mukha nila dahil sa traumang natamo nila. Nang makaluto ang mga katulong ay sabay-sabay na silang kumain. Inasikaso ni Tyrone ang mga bata at napapatingin na lang si Zarina sa kanya. Hindi niya akalain na magiging maalaga si Tyrone sa mga anak nila. Sana nga ay magtuloy-tuloy ang pagiging maalaga ni Tyrone nang sa ganon ay hindi masaktan ang mga bata. Palihim na napapangiti si Zarina. He finds Tyrone more handsome now. Kumain ng marami para mag-gain kayo ng weight, okay? Ani pa nito sa mga bata at binigyan ng kanin ang mga pinggan nila. Nagpahanda na rin siya ng mga prutas at iyon ang magiging dessert nila. Nang matapos na kumain ang mga ito ay nagtungo na sila ng sala. Mommy pwede po ba kaming manood? Magalang na pagpapalam ni Isabela. Of course baby, sagot ni Zarina sa kanya kinuha ang remote at binuksan ang TV. Ipinunta niya naman sa channel na gustong mapanood ng anak niya. Habang nanonood sila ay pinagmamasdan sila ni Zarina. Iniisip pa rin niya kung anong nangyari sa mga anak niya sa loob ng 2 taon. Pinagdamutan ba sila ng sobra ng taong nag-alaga sa kanila? Anong libangan niyo sa Los Angeles?
Nanonood lang ba kayo ng TV? Tanong ni Zarina kay Riley. Umiling naman ang anak niya habang nananatiling nakatutok ang mga mata nito sa pinapanood nila. We're not allowed to watch TV po. We're not allowed to play outside. We don't have toys and we can't eat what we want. Nasa loob lang po kami ng kwarto ni Isabela. Sagot nito na tila banas-anay na lang sa paulit-ulit na nangyayari sa kanila sa araw-araw. Nanikip naman ang dibdib ni Zarina sa nalaman. Narinig din ni Tyrone ang mga yun kahit na nasa kanilang sofa siya. Nang makatulog ang mga bata habang nanunood ay binuhat na sila ni Tyrone at Zarina para idala ang mga ito sa kwarto nang sa ganun ay mas komportable na silang makatulog. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Zarina habang nakamasid sa mga anak niya. Thank you for helping me to get them dahil kung mag-isa ko lang siguro baka hanggang ngayon ginagamit pa rin ni Tita Natalia ang agreement na hindi ko naman alam para hindi ko sila makuha. Sinserong wika ni Zarina, mga anak ko rin sila at kahit saan pa kami umabot hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nakukuha. Nilunok ko ang pride ko para humingi ng tulong kay chairman kahit na maraming taon na hindi ko siya kinausap. Kinabukasan, maagang gumising si Tyrone para ipagluto ang mga anak niya ng breakfast. Naka-notes na sa cellphone niya ang mga pagkain na gusto ng mga bata. Nang magising din si Zarina ay nagtungo siya kaagad ng kusina nang maamoy niya ang masarap na aroma ng mga pagkain na niluluto. Ang aga mo yatang nagising saka bakit ikaw ang nagluluto ng mga pagkain? Tanong ni Zarina saka siya nanguha ng tubig para uminom. Gusto ko lang iluto ang mga pagkain na gustong kainin ng mga anak natin. Limit lang ang mga pagkain na kinakain nila noong nasa Los Angeles pa sila at ngayong nandito na sila ibibigay ko sa kanila ang mga gusto nila. Sagot ni Tyrone nang hindi nililingon si Zarina dahil nakafocus ito sa niluluto niya. But don't spoil them. I am not. Naiinis lang ako kapag naiisip kong pinagdamutan sila kaya hanggat kaya kong ibigay ang mga bagay na hindi nila naranasan, ibibigay ko. Aniya, hindi na lang yumangal pa si Zarina at hinayaan na lang si Tyrone sa ginagawa niya. Ma'am Zarina, may naghahanap po sa inyo. Agaw Athens yung saad ng katulong nila. Iniwan ni Zarina si Tyrone sa kusina para magtungo ng sala. Yaya Beth, ano pong ginagawa niyo rito ng ganito kaga? Tanong ni Zarina at pinaupo ang katulong nila. Hindi ko kasi alam ang number mo iha kaya pinuntahan na lang kita dito. Nagpaalam lang din ako na mamamalengke pero dito muna ako dumiretso kaya maaga ako. Naabala ba kita? Hindi naman po. May nangyari po ba? May gusto po ba kayong sabihin? May balita na ako kung nasaan si Mila. Diretsyong wika ni Yaya Beth. Napakunot naman ng noo si Zarina. Masaya siya na malaman na buhay pa ang dati nilang katulong na bigla na lang naglaho na parang bula. Pero sa atin na lang sana ito iha dahil ayaw na ni Ma'am Natalia na nababanggit pa ang pangalan ni Mila dahil umalis na lang ito ng walang palem. Dagdag pa ni Yaya Beth. Kumusta po siya? Alam niyo na po ba kung bakit bigla siyang umalis? Ang alam ko ay hindi siya makapagsalita ngayon. Bedridden din siya at may sinasabi raw siya sa mga anak niya pero wala silang maintindihan. Kung gusto mo siyang bisitahin, ito ang address niya. Dinukot ni Yaya Beth sa bulsa niya ang isang maliit na papel kung saan nakasulat ang address ni Mila. Kinuha naman yun ni Zarina at tiningnan. Nasa isang probinsya na siya. Malakas lang naman siya dati pero bakit naging bedridden na siya? Nagtatakang wika ni Zarina habang nakatingin pa rin sa papel. Puntahan mo na lang siya iha. Aalis na rin ako dahil baka magtaka pa ang stepmom mo kung bakit ang tagal-tagal kong nag-grocery. Tumayo na rin kaagad si Yaya Beth saka siya nagpaalam na umalis na. Inihatid ni Zarina si Yaya Beth sa gate at sinundan na lang ito ng tingin hanggang sa mawala na sa paningin niya. Nang makabalik siya sa loob ng bahay ay muli niyang tiningnan ang address ng dati nilang katulong. Nagtataka lang siya kung bakit bigla itong umalis noon. Isa rin si Yaya Mila sa matagal na nilang katulong kaya pala isipan kay Zarina ang pagkawala nito nang wala man lang palem. Sino yung bumisita sa'yo? Tanong ni Tyrone nang makalabas ito ng kusina. Si Yaya Beth, ibinigay niya lang sa akin ang address ng dati naming katulong na bigla na lang umalis. Napatango na lang si Tyrone sa kanya nilingon ang kwarto ng mga anak nila. Tulog pa rin ba sila? Tanong niya. Tipid na sagot ni Zarina. Sabay silang napatingin sa pintuan nang marinig nila ang boses ni Melanie. Good morning, gising na ba ang mga bata?
Marami akong niluto kaya nagdala na rin ako dito. Where are they? Nakangiting saad ni Melanie. Tulog pa rin sila mom. Ang dami mong niluto, nagluto rin kasi ako para sa mga bata. Sagot ni Tyrone sa kanyang ina na sabik sa mga apo niya. Then that's good, maraming kakainin ng mga apo ko saka gusto ko lang naman makasiguro na may kakainin ng mga apo ko paggising nila kaya ako nagluto. Pwede ko ba silang hiramin? Papasok naman kayong dalawa sa mga trabaho nyo diba? Ako na muna ang mag-aalaga sa kanila at ipapasyal ko rin sila. Bakas ang excitement sa tinig ni Melanie dahil matagal niya na talagang gustong magkaapo. Akala niya ay matatagalan pa itong ibigay ni Tyrone, mabuti na lamang ay may nagawa ring mabuti ang pagkakamali niya noon. Hindi niyo naman ipagdadamot ang mga bata sa akin diba? Aniya pa dahil nakatingin lang sa kanya si Tyrone at Zarina. Hindi ka ba papasok ng kumpanya? Kunot noong tanong ni Tyrone. Wala naman akong masyadong gagawin ngayon kaya ako na muna ang bahala sa mga bata. Pagkatapos sabihin niyo ni Melanie ay dumiretso na siya ng kusina para ihain sa lamesa ang mga niluto niya. Napapangiti lang naman si Zarina, masaya siyang tanggap ng mga Fuentes ang mga anak niya. Nang makapasok siya ng kumpanya ay dumiretso siya sa office ng daddy niya nang ipatawag siya nito. Ipinapatawag niyo raw ako, ani ni Zarina nang makapasok siya sa office. Tiningnan naman ni Mateo ang anak niya. Next week ay magkakaroon ng board meeting. Ready yourself dahil sa'yo ko ibibigay ang posisyon ng pagiging director. Walang paligoy-ligoy na wika ni Mateo. Nagtataka man si Zarina kung bakit sa kanya ibinibigay ang posisyon na yun pero masaya siya dahil unti-unti niya nang mababawi ang kumpanya. Pumayag ba si Tita Natalia sa desisyon niyo? Alam niyang hindi basta-basta papayag ang stepmom niya kaya paano ito nakumbinsi ng kanyang ama? I don't need her approval. Whether she like it or not, desisyon ko pa rin na sa'yo ibigay ang posisyon na yun. Marami pang kailangan pag-aralan si Natalie at kahit na panandalian ka lang nagtrabaho ng kumpanya noon, alam kong magagawa mo ng maayos ang trabaho mo ngayon. Seryosong saad ni Mateo, nanatili lang namang blanko ang mukha ni Zarina. Nang matapos ang pag-uusap nila ay lumabas na rin siya. Nakasalubong niya naman ang stepmom niya na nakangisi sa kanya. Masaya ka na ba? Nakokonsensya lang ang daddy mo kaya binibigyan ka niya ng posisyon sa kumpanya. Gusto niya lang din kunin ang loob mo dahil malakas na ang kapit mo ngayon sa mga Fuentes. Alam mo naman kung gaano kalaki ang maitutulong ng mga Fuentes sa business natin. Tila nang aasar na saad ni Natalia. May punto man ang stepmom niya pero wala na siyang pakialam doon. Ang mahalaga ngayon ay mapapadali na lang sa kanya na mabawi pa unti-unti ang kumpanya. I don't care. Tanging sagot ni Zarina sa kanya tinalikuran si Natalia na ikinangit-ngit ng mga ngipin nito. Nakangiting nakatingin si Tyrone sa mag-iina na masayang naglalaro sa sala habang nakaupo siya sa sofa. Ngayon lang nila nakita nang umiti si Tyrone na abot hanggang tenga. Napapailing na lang sa kanya ang mga kaibigan niya. Are you in love now? Sa mga bata ka lang ba talaga natutuwa o pati sa nanay na? Nang aasar na namang saad ni Iris. She's the mother of my kids, normal lang naman na mahalin ko rin siya hindi ba? Ayun, malakas na wika ni Iris na may tinig ng pang-aasar. Natatawa na lang din si Matthew. Mukhang tinamaan na ng pag-ibig ang kaibigan nila. Maraming taon din ang lumipas bago ulit ito nagmahal. Napapailing at natatawa na lang din si Tyrone. Hindi niya naman itatanggi kung ano nang nararamdaman niya. Hindi pa ganun kalalim ang nararamdaman niyang pagmamahal kay Zarina pero dahil ito ang ina ng mga anak niya hindi naman siguro mahirap na mas mahalin pa niya ito. Ibig bang sabihin niyan wala nang kwenta ang kasunduan niyong dalawa na maghihiwalay din kapag nakuha niyo na ang mga gusto niyo? You married her for business, what's your plan now? Napaisip si Tyrone sa sinabi ni Matthew. Ano nga bang plano niya? Nakalimutan niya na ang tungkol sa bagay na yon dahil hindi niya naman na iniisip ang tungkol sa kasunduan nila ni Zarina. Hindi ko alam, bahala na siguro kung saan kami dadalhin pero hanggat kaya kung panatilihin sila sa tabi ko gagawin ko. Sagot niya habang nakatingin kay Zarina na patuloy pa ring tumatawa habang kasama ang mga anak nila. Sir, may bisita po kayo, lolo niyo raw po. Agaw Athens yung wika ng katulong nila. Sabay-sabay silang napatingin sa pintuan at kita naman nila si chairman na papasok ng bahay kasama ang mga bodyguard nito at secretary. Napatayo silang tatlo, napalingon na rin si Zarina nang marinig niya ang yabag ng mga ito.
Chairman, hindi kayo nagsabi na bibisita kayo rito. Ani ni Tyrone. Nasa mga bata naman ang paningin ni Chairman. Magmano kayo sa lolo ng daddy nyo. Mahinang saad ni Zarina sa mga anak niya. Sumunod naman ang mga ito at sabay silang lumapit kay Chairman para magmano. Kumusta naman ang mga apo? Marami akong baniling mga laruan nyo, mga damit at iba pang mga gamit. Gusto nyo bang tingnan na natin? Nakangiting saad ni Chairman saka siya bahagyang yumuko para pantayan ang tingin ng mga bata. Talaga po, maraming salamat po lolo, masiglang sagot ni Isabela. Excited nang makita ang mga binili sa kanila ng lolo nila. Sinenyasan na ni Chairman ang mga tauhan niya na ipasok na ang mga pinamili nila. Napapaawang na lang ang labi ni Zarina sa dami ng mga ipinapasok sa loob ng bahay nila. Balak pa naman nilang mag-mall mamaya para ipamili ng mga bagong damit at laruan ng mga anak nila pero mukhang hindi na yun matutuloy dahil sa dami ng pinamili ni Chairman. You don't need to do this, Mr. Chairman. Anas ni Zarina nang lapitan niya ito. I am not doing this for you. I am doing this for my grandchildren. Dumadaloy sa kanila ang dugong Fuentes kaya ibibigay ko sa kanila ang lahat. Magpasalamat ka na lang dahil nakakasama mo sila kahit na alam naman natin na kaya ko silang kunin mula sayo. Natahimik na lang si Zarina dahil ayaw niyang galitin si Chairman. Hindi nila alam ang tumatakbo sa isip nito. Paano kung bigla niyang kunin ang mga bata at iuwi ito sa mansion? Lalo niyang hindi makakasama ang mga anak niya kapag si Chairman na ang naglayo sa kanya sa mga ito. Kailan pa bumibisita si Chairman sa bahay niyo? Hindi ba at 5 taon na kayong hindi nag-uusap? Mahinang tanong ni Iris kay Tyrone. Ngayon lang din, sagot ni Tyrone. Bakas ang pagtataka sa mukha ng magkaibigan na Iris at Matthew dahil alam naman nila na hindi maganda ang relasyon ni Tyrone sa lolo niya. Hinayaan nilang makipag-usap si Chairman sa mga bata. Tuwang-tuwa naman ang mga bata sa mga dala ni Chairman. Sa dami ng binili ni Chairman para bang binili niya na ang isang buong store. Wala naman sigurong balak ang lolo mo na palitan ng asawa mo diba? Mukha namang nailipat na sa mga anak mo ang atensyon niya. Patuloy na pag-uusap ng magkakaibigan. Sa tingin mo ba may pakialam pa siya sa personal kong buhay? Napakibit-balikat na lang si Matthew. Kilalang busy sa business si Chairman. Akala nila ay aalis din ito kaagad pero lumipas na ang maghapon pero kasama pa rin nila ito. Mr. Chairman, madilim na po. Hindi pa rin po ba tayo aalis? Agaw Athens yung wika ng secretary nito. Napatingin naman si Chairman sa bintana at kita niya na ang madilim na paligid. Sa dami pala ng binili niya para sa mga bata ay kulang ang maghapon para buksan ang mga ito. Napabuntong hininga na lang si Chairman dahil tila ba napakabilis ng oras ngayon. Mga apo, aalis na ang lolo. Bisitahin niyo ako minsan sa mansion ha. Pagpapalam niya sa mga bata. Hindi ka na po ba dito kakain lolo? Inosenteng tanong ni Isabela. Nilingan naman ni Chairman si Tyrone na nasa sofa lang. Matagal silang hindi nagkita at nagkausap tapos ngayon ay magsasama sila sa iisang hapagkainan. Hindi na mga apo, nakalimutan ko ring marami pa akong kailangang gawin. Ipagpatuloy niyo ang pagbubukas ng mga pinamili ko sa inyo. I hope you guys like it. Aniya at tuluyan ang nagpaalam at umalis na. Nang matapos silang kumain ay inantok kaagad ang mga bata dahil na rin sa pagod nilang nagbukas ng mga pinamili ni Chairman para sa kanila. Nakangiting pinagmasdan ni Zarina ang mga anak niya. Bakas ang saya sa mukha ng mga bata dahil ngayon lang sila nabilhan ng maraming laruan at mga damit. Nagtungo siya ng veranda para magpahangin. Pinuntahan naman siya ni Tyrone para bigyan ng tsaa at nag-usap na rin silang dalawa. Wala naman sigurong balak ang lolo mo na kunin sa atin ang mga bata diba? Tanong ni Zarina dahil natatakot siyang mangyari yun. Kung sakali mang mangyari yun, wala siyang laban. Kahit anong gawin niya hindi niya magagawang bawiin ang mga bata. You don't have to worry dahil kung sakali mang gawin yun ni Chairman, nandito ako at hindi ko rin hahayaan na mawala sa akin ang mga anak ko. Napatango na lang si Zarina saka siya bahagyang bumantong hininga at tumingin sa kawalan. Tinitigan naman siya ni Tyrone. Gusto mo bang subukan natin? Tanong ni Tyrone. Nagtataka naman siyang tiningnan ni Zarina. What do you mean? Si Tyrone naman ang tumingin ngayon sa kawalan. Let's try if this relationship will work. A real relationship not because of agreement or business. Diretso niyang sagot.
Napalunok si Zarina, hindi alam kung anong isasagot. Naisip niya naman ang mga anak niya. Kung susubukan nila ni Tyrone, anak nila ang magiging masaya dahil maibibigay nila sa mga ito ang kompletong pamilya. Nilapitan ni Tyrone si Zarina at hinawakan ito sa pisngi. Alam kong hindi ito kasama sa kasunduan nating dalawa pero iba na ang sitwasyon ngayon. Magulang tayo ng kambal at kung pwede naman natin silang dagdagan, why not? Nang aasar na wika ni Tyrone. Hindi pa man nakakasagot si Zarina nang silan na siya ng halik ni Tyrone. Hindi naman na yumangal pa si Zarina at hinalikan niya na pabalik si Tyrone lalo na at asawa niya naman ito. Tirik na ang araw pero nakahiga pa rin si Zarina. Sa kwarto na siya ni Tyrone natulog kagabi pagkatapos nilang gumawa ng milagro sa veranda. Mariing ipinikit ni Zarina ang mga mata niya sa tuwing naaalala niya kung gaano rin siya ka-wild at ka-active sa kama kagabi. Kanina pa bumangon si Tyrone at nakailang balik na ito sa kwarto para tingnan kung gising na ba si Zarina pero nagpapanggap na tulog ito dahil nahihiya si Zarina na harapin si Tyrone. Nakatatlong rounds lang naman sila at tila ba wala silang kapaguran na gawin ang bagay na yun. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Zarina. Hi, good morning, gulat na tiningnan ni Zarina si Tyrone na hindi niya namalayan na nakapasok na pala. Nakangiting umupo si Tyrone sa gilid ng kama. Bakit parang gulat na gulat ka? Tanong niya, iniwas lang naman ni Zarina ang paningin niya saka siya umupo. Wala naman na siyang magagawa kundi ang bumangon dahil nahuli na siya ni Tyrone na gising. How's your sleep? Masyado ba kitang pinagod? Seryoso namang saad ni Tyrone pero pakiramdam ni Zarina nang aasar ito sa kanya. Ibinalot ni Zarina ang kumot sa katawan niya saka siya bumaba ng kama at isa-isang pinulot ang mga damit niyang nakakalat pa sa sahig. Kumain na ba yung mga bata? Pag-iiwas niya sa tanong ni Tyrone. Kanina pa. Tayong dalawa na lang ang hindi pa kumakain. Bakit hindi mo na lang sinabayan na kumain ang mga bata? Pwede naman akong kumain kapag bumaba na ako. Anas niya. Kasama naman nila ako habang kumakain sila. Nagkape lang ako kanina para may kasabay kang kumain. Hindi na lang sumagot si Zarina saka siya pumasok sa cree para maligo dahil pakiramdam niya ay ang lagkit-lagkit niya. Bababa na ako, sumunod ka na lang sa kusina. Ani ni Tyrone. Sige, sagot ni Zarina sa kanya binuksan ang shower at hinayaan itong damaloy sa katawan niya. Napatingin siya sa dibdib niya na puro kiss mark na. Hinawakan niya rin ang private part niya na tila ba magang-maga dahil sa paulit-ulit na nangyari sa kanila ni Tyrone kagabi. Oh shit, usual niya nang maramdaman niya ang hapdi sa pagitan nito. Napapailing na lang siya sa sarili niya. Hindi niya akalain na ang kasunduan lang na kasal ay haantong sa panghabang buhay na pagsasama. Magwo-work nga ba ang relasyon nilang dalawa para sa mga anak nila? Nang matapos siyang maligo ay bumaba na rin siya. Naabutan niyang masayang naglalaro at nagtatawanan ang kambal niya kasama ang lola nila. Halos araw-araw din ay bumibisita na sa kanila si Melanie para sa mga bata at madalas niya rin ipasyal ang mga ito. Hi kids, good morning, bati niya sa mga anak niya. Nilingan naman siya kaagad ng mga anak niya. Good morning mommy, sabay na wika ng mga ito. Nilingan din ni Zarina ang bainan niya at nginitian ito.